Wala tayong live kasi nga ang lola ninyo ay nakipag-sosyalan sa 50th wedding anniversary ng aking friend, si Madam, si Miss Elena Lapid ng Chicharon, Lapid Chicharon, yung sikat na Lapid Chicharon. At ang kanyang, syempre, sweetheart na si Engineer June Salonga. Ayan, absent na naman si Zorro. And yes, actually, ito, bongga yung yung anniversary kagabi kasi lahat may regalong Mr. and Mrs. Smugs. May mug, okay? So binigyan kami ng Mr. and Mrs. Smugs. Okay, Dok. So tuloy-tuloy na ang ating Boljakan tonight. Ano ba title natin? So mainit pa rin ang pangalan ng lola ninyo, Maharlika lahat. Sumasakay. And that's okay, di ba? Ganun talaga ang buhay. That's okay as long as you're telling the truth. Okay, kumpirmado mga palangga. Asar na asar si Liza Smugs dahil nabukelya na naman natin siya at sumablay ang kanyang ginawang panghaharas sa lola ng mga lola. Ayan. Alright. Ang alindog ni Boljak, sabi ni Wilfredo. Okay. Maria Socorro Mejia. So, kailangan nyo pakinggan ito dahil may nakarating na naman sa atin na si Liza Smugs ay kumpirmado ang nasa likod ng pagtatanim o paggawa ng fake address against Maharlika. But before anything else, sa lahat ng mga nasa Amerika, Europe, parts of UK and Canada, mag-download na po kayo ng SendWave app. Libre ang padala papuntang Pilipinas. You'll get additional $10 free credit. At hanggang September 18, kapag nagpadala ka ng $300 or more, you'll get a chance to win a free airfare ticket sa kahit saang gusto mo. Alright. So, watching from Riyadh. So alam nyo na, di ba, yung issue sa ginawa-gawa nilang kaso na sabi ko nga, ginawa nila yon in bad faith para takutin at sindakin not only me, pero kayo. At hindi magwawagi si Ahas, si Medusa, lahat na lang ng kanyang, pwede mo itawag first Ahas sa kanya o Miss President Ahas dahil demonyo po talaga. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin, ayon sa aking very, very good friend, na dati rin good friend ni Liza Smugs. Okay? Napag-alaman natin na siya pala ay ginamit ni Liza Smugs, mga palangga, ang pera ng bayan, pera ninyo, para maghalungkat ng peking address dyan sa number 99, Dr. Sixto sa Pasig City. Okay? Siguro naman, napanood nyo na yung ebidensya na hindi kasi, ayon sa ating good friend, hindi akalain ni ni Liza Ahas, alright, na akala nila daw, pag nagtanim sila ng peking address, tapos na ang kwento. At padi-discredit na ang Fair Lady Maharlika ninyo. So, hindi nila naalintana, hindi nila nabasa. Okay, ang kaya ko rin gawin sa tamang paraan. So, di ba, pinapuntahan natin yung address at na-confirm natin na wala talagang Maharlika o Boljakera na nakatira doon sa address na yon, mga palangga. Hindi ko maintindihan. So, ngayon, ang mga eksenang ganap, ano ang ginawa niya? Okay, hi Madam Palangga, it's her best friend, Smugs. So, ayun na nga. So, di ba, pinuntahan ng ating volunteer yung address. So, nag-grumble, mga palangga, si Liza Smugs at si DICT Ivan Uy, Department of Information and Technology and Technology. Kilala niyo yon sa DICT. So, actually, konting background lang dito sa sa secretary ng DICT. Kasi siya ang inutusan ni Liza na maghalungkat ng address para, fake address, peking address o address ko dyan sa Pilipinas, which is wala naman ako address, no permanent address ako no permanent address ako ng bonggang-bongga. So inutusan ni Liza Smugs si DICT
Ivan Uy, ngayon, binungangaan niya kasi binigyan siya ng address daw na mali at sumablay nga. So, konting background lang kung sino si Ivan Uy. Actually, nakilala ko yan noong 2017 mismo sa bahay ni Ahas at ni Kuting. Okay naman, mabait. Pati yung wife niya, actually, mabait. Actually, I gifted them chocolate bars. For sure, hindi nila makalimutan yan. Kinukwento ko po sa inyo ito kasi itong mga taong to nakasama ko dahil nakikipaglaban kami sa Smartmatic noon. So 2017, November, nung ikinasal ang anak ni Aimee, naimbita ako, di ba? So may dinner sa bahay ni Liza Smag sa anong lugar yon? Sa Paway, di ba? Sa Paway, you're in Paway. So ngayon mga kaibigan, naimbita ako doon ako chinika-chika ni Liza Smugs. Ay, Marlica, although nung before niya ako in-invite doon, actually, ano yun kumbaga, nakasulat na ko sa mga iniimbita doon sa bahay nila. Ay, Marlica, you're you know, we love you, I like you, chuchu-chuchu. So nakilala ko si Ivan, magka-table kami. At saka yung kanyang asawa. Okay, sabi ko nga, binigyan ko pa sila ng mga tsokolate, mga ka-table ko doon. Kahit wala akong nakaw sa bayan, I always give small things kasi yun lang naman ang kaya kong ibigay, chocolate bars. 'Di ba? Hindi naman ako kayang magbigay ng ng sasakyan or milyones dahil wala naman ako ninakaw sa kaban ng bayan. So yun yung kwento. So para sa akin, nung nakilala ko to si Secretary Ivan, tahimik lang siya, you know, man of few words and he said okay. Pati yung wife niya, napakabait. Kapag yung aming conversation, okay naman. Kasi during that time, kakampi pa nila ako. Dahil pinaglalaban namin Smartmatic. Pero ngayon, ito na nga mga kababayan. So asar na asar si Liza ngayon kay Ivan Uy dahil sumablay. Dahil inutusan ni Liza Smugs si Ivan Uy na nasa DICT, Secretary of DICT, in charge mga palangga, dyan sa Information and Technology na kung saan dapat ginagawa nila yung department na yan ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan, like, di ba, yung mga sa scamming sa mga text messages, mga ganyan. Pero ginamit nila ang pera ng bayan, nawawala ba ako? Ginamit ni Liza Smugs, Mr. Secretary Ivan Uy, sayang naman po, you know, yung ating munting pagkakaibigan noong 2017. Nirespeto ko kayo bilang tao, pero bakit ka nagpapagamit kay Liza Smugs? Well, sila ang nag-appoint sa'yo. Diba? Akalain nyo, mga kababayan, you have to know people of the Philippines versus Liza Smugs and the Kuting and Ahas administration. Inutusan ni Liza Ahas Smugs na gamitin ang ahensya ng gobyerno para maghanap ng address ko. Nakakatakot yan dyan sa Pilipinas, sa inyong mga pangalan ko o kahit sino sa inyo dyan na nagsasalita, nag-criticize sa gobyernong ito. Imagine niyo pera ng bayan, gagamitin against sa bayan. Putang ina tong Liza na ito, kasalut-salutan ng buwaka ng ina. Tang-inang ahas na akala mo magwawagi ka. Hayop sa pinakahayop, mga kaibigan. Ginagamit ng pera ng bayan, nilulustay, ninanakaw lahat, kinakamkam, nakikipagsabwatan sa smuggler, sa mga drogista, sa lahat, sila mismo ay nagdudurog-durog. Ginagamit mo ngayon ang DICT at binuljak-buljak mo at, you know, kiniyaw-kiyawan mo si Secretary Ivan Uy na ang pagkakilala ko dyan ay mabait nung kami ay nag-meet sa bahay mo noong 2017. Tapos Ivan Uy, sir, papayag kayo ng isang ahas na manginginom na nagpupulburon, na alam mo naman yan, dahil you know, magkakaibigan kayo. Na uutusan ka ng buwaka ng inang babaeng ito na maghanap ng address. Ngayon, gumamit po sila ng company. Okay? Ang pangalan ay sounds like Safeguard. Okay? So alam ni Liza Smugs, no, the name of the company sounds like Safeguard. Na itong Safeguard na ito, okay? Safeguard, Asgard. Palangga. So itong kumpanyang ito, ginamit ni Liza Smugs during the campaign. Kung saan binibet nila
binibet nila yung mga papasok sa campaign o yung mga chine-check nila yung mga nag-a-apply, bina-background check nila. So naatasan, inutusan mo, Lisa, buwa ka ng ina ka. Teka, by the way, gusto kong sagutin yan. May mga nag-comment, na kailangan talaga nila akong mabilanggo ako o tanggalan ako ng hasang kasi daw minumura ko si Lisa at ang gobyerno. Bakit? Hindi ba kamura-mura ang buwa ka ng ina? Alam nyo, nung sinuportahan ko si Kuting 2015, minura ko rin yung nakaraang administration, Aquino administration. Kita mo nga double standard to mga hayop na ito. So noon tuwang-tuwa kayo nung binagbubuwa ka ng ina ko at sinusumpa ko pa lahat ng mga tiwali during Noynoy administration. Pero ngayon dahil kayo na minumura ko mga buwa ka ng Genemes ninyo. Gagamitin mo Lisa, ang DICT, mga kababayan, panawagan. Alam ko nanunood ang mga taga-gobyerno na kahit paano may natitira pang konting matino ba kung meron nan. Ginamit ni Liza Araneta Marcos, ang sangay ng gobyerno na DICT, inutusan niya ang kataas-taasang sekretary na maghanap ng address para gamitin nila to file a case against me. At ibinigay ito mismo ni Ivan Oy kay Tuning, kay Anthony Taberna na Payola reporter. Ayan. Yan ang katotohanan mga palangga ayon sa aking good friend din ni Lisa Smugs. Kaso dahil pinapuntahan ko yung address, they got burned. Nasunog ang mga hitad. So imagine nyo mga palangga, kung wala tayong good friend na maaasahan na nagbibigay sa atin ng mga information maliban sa ating mga puting ahas. 'Di ba? So, talagang talagang kawawa kayo diyan sa Pilipinas. So, nakipagsabuatan si Lisa, si Ivan Oy, binigay kay Lisa at binigay ni Ivan Oy kay Tuning, at binigay din kay Lisa, si Lisa binigay kay Anthony Taberna, yung mga reporters. Alam nyo to, na si Anthony Taberna isang Payola reporter, walang dangal. Dagdag mo yan sa kaso mo, dali. Walang dangal yung hinayupak na ito. Okay? So ngayon, ang hindi nila alam, mga palangga, sabi ko nga kanina, hindi nila na-anticipate na si Maharlika ay magpapadala ng mga impormasyon sa inyo. Magbibigay sa inyo ng mga mabubuting impormasyon at may mga volunteers tayo na nagmamagandang loob na okay, puntahan ko ito, ganito-ganyan, i-verify ko. So, kumbaga sablay. Kaya ngayon, nag-aaway yung dalawa. Binulyawan ni Lisa Smugs ang isang DICT secretary. Alright? Ngayon, dagdag mo, Anthony Taberna, na ikaw ay tumatanggap ng payola, tumanggap ka ng higit, hindi lang 5 milyon. Buwa ka ng ina ka. Dagdag mo sa kaso mo, dali, pa-extradite niyo ako. Diba? Puro kayo fake news. Ang ginawa niyo, ginamit niyo ang DICT and safeguard. Sounds like safeguard intel firm para maghanap ng peking address para lang maisakatuparan ninyo ang inyong pananakot, ang inyong pagdidiscredit sa akin, pero kayo ang nasunog. Imagine niyo mga palangga, binayolate nila ang aking karapatan, ang aking constitutional rights. If I'm there in the Philippines, napadalhan ka papadalhan ka sa peking address para hindi ka makasagot. So yan po ay pag-abuso sa ating sa batas. Well, wala nang batas sa Pilipinas. Okay? At yung mga nagsasabi dyan, worst FL ever, Lisa Smugs sabi dyan. Sa mga nagsasabi dyan na ang tapang-tapang ni Maharlika. Bakit niya minumura ang gobyerno? Bakit hindi? At may mga iba, may concern naman, mag-ingat ka. Ang dami ko mga kaibigan din sa mag-ingat ka. Yung iba naman, ang dating ay parang panininda, mag-ingat ka, presidente ang nakabangga mo. Bakit? Above the law ba sila? Dahil presidente o ahas ang kinabangga mo, asawa niyang ahas. So, ibig niyo bang sabihin dahil sila ay ahas sa lipunan o first ahas o presidente ay wala na tayong karapatan na magsalita, mag-criticize sa mga
nakikita ng ating mga puting ahas sa loob mismo na sa ngayon ay kahit lahat ng departamento pinagbibintangan na paranoid na sila. Lahat pinagbibintangan at tataniman nila ng kaso. I told you about that few days ago. Ito, maliwanag na halimbawa sa inyo na kitang-kita ninyo sa dalawang mata ninyo. Kahit bulag pa kayo, kahit isa lang kahit bulag kayo, naririnig niyo lang ang aking boses. Imagine nyo, alam nilang nasa Amerika ako, pero inutusan talaga ni Lisa na maghanap ang DICT sa pamamagitan ng Intel firm para maghanap ng may kapangalan. Di ba? Ang akala ni Lisa Smugs, yung nahanap niya, yun talaga yung address ko daw. Pero no, nag-iinarte lang siya. Alam ni Lisa ang address ko, nandito ako sa Amerika. Alam niya nga ang credit card ko dahil inutusan din niya si Taning. Di ba, na pinapaaral ninyo, pera ng bayan, pabalik-balik, London and Philippines na isa dating uhugin na walang pera ng scam sa inyo. Inutusan din niya, nagbayad pa daw sila sa pag nag-check ka ng record ng isang tao, nagbayad pa sila, pera na naman ng bayan. Alam ni Lisa ang address ko. Kaya in the first place, ginawa nila ito in bad faith at talagang alam ni Lisa yung address ang address na peke. Kunyari, inaway-away niya lang, di ba? Galit na galit siya kay DICT kasi napahiya siya. Kasi dapat daw may clear. Kasi yung pinuntahan nating address, pinuntahan ng ating palangga, ay walang clear, kundi Eden Contreras lang. So yan ang mga dapat ninyong malaman, mga palangga. At ayon sa ating, tatlong magagaling na abogadong kinonsulta dyan na expert, ay talagang ito ay isang basura. At ito ay walang bisa dahil in the first place, puro kasinungalingan. Mag-iimbita po ako ng lawyer, okay, na makakasagot nito para kayo mismo ay maliwanagan. Abogadong pinakamagaling. Abogadong abala at maraming kasong hinahawakan, hindi lang yung abogadong pulpul. Alright? So ngayon, ikaw Lisa, yung technical guy mo, di ba? Sino ang mga technical guy mo? Si Ivan Uy noong panahon ng kampanya at si Hubert Guevara. Yeah? Si undersecretary dyan sa kay executive. Okay? Kay Bersamin. Ikaw ang promotor ng lahat ng ito. Ikaw ang dapat magbayad sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. At ito naman ang asawa mong kuting ay sunod-sunuran sa'yo. Well, sabi ko nga sa inyo, nung una naaawa pa ako dito kay kuting dahil sinuportahan natin siyang Marcos, pero the fact, mga kaibigan, na pinapayagan niya ang kanyang asawang maging evil to the highest level para gipitin ang mga tao, not only Maharlika, sa bawat department mo ngayon, sa bawat inuulat ko, ay pinaghihinalaan niya dahil nakadrogista eh. Laging lango sa alak. Laging bangag. Kaya kahit anong kamkam mo ng pera, Lisa Ahas, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Dahil ang sinasamba mo ay pera, ang sinasamba mo ay demonyo, hindi ang Diyos na totoo at hindi yung taong bayan na tutulungan ninyo na pinangako ninyong mga Jenayupak, Jenemes kayong Jutang Jenemes. Imagine mo, Mr. Ivan Uy. Alam mo, hindi kita bubodyakin. I'm not gonna call you names. Right now. Okay? I'm giving you a chance to correct. I hope i-correct mo. Hindi mo naman to aaminin eh. Papayag ka, expert ka, IT ka, chuchu. Kunyari nakipaglaban sa bayan, pero gagamitin mo ang ahensya sa utos ni Lisa at magagamit kayo ng Intel firm para mangharas, magtanim ng, maggumawa ng mga, gamitin nyo. Well, it's not really, on my part, hindi ko address yun, so it's fake address ko. Pero mayroon talagang address na nag-i-exist, nakita nyo naman. Ngayon, recently, 3 hours ago, sa mainstream, na sinasabi ng DICT, ito maikunin ko lang, na sinasabi na gamit ng mga sindikato ang pre-registered SIM cards na galing sa mga individual na willing ibenta ang mga ito ayon kay Ivan Uy. Okay? Yung mga SIM card daw na ginagamit ng sindikato. Secretary Ivan Uy, kayo mismo sa gobyerno ay isang malaking mafia at sindikato. Bakit ka papayag kung ikaw ay ginagawa mo ang tama? Bakit ka papayag sa isang ahas? Ahas na asawa ni Kuting
na magbabayad pa kayo pera ng bayang mga ginayupak. Diba? Para lang kayo mag-discredit. Pero kayo ang nag-discredit ngayon. Yan po, the people should know, the people of the Philippines versus the mafia government, versus the sindikato. You know what? Okay? Oh, sabi nang nag-comment sa dito pala may nag-message. Ma'am, nakakatakot na po dito sa Pilipinas. Nararamdaman, grabe parang nararamdaman po natin, sabi niya, modernized martial law at dictatorship. Alright? So, Intel firm ang nag-search doon sa address, fake address ko o yung address na ginamit nila para maisakatuparan po nila, ma-serve nila kunyari ang subpoena na hindi nila ako pasasagutin. Yun talagang intention. At ngayon, naghahanap pa si Liza na ngayon ng mga tao mag-file a case against me. Naghanap siya ng mga tao at willing ni Liza bayaran just to discredit me. Hindi ka magwawagi, buwa ka ng inaka dahil sinungaling ka. Salot ka sa bayan. Ngayon pala sinusunog na ng kaluluwa mo sa impyerno. Hindi ka magwawagi kahit kamkamin mo ang lahat ng pera ng bayan. Hindi ka magwawagi sa taong nagsasabi ng totoo at sa Pilipinong gising na ngayon. Hindi ka dyan forever. Temporary lang kayo dyan. Baka sooner wala na kayo dyan. Pagbabayaran nyo lahat ng kahayupan na ginagawa nyo sa taong bayan. Imagine nyo mga palangga. Naghanap pa sila ng tao to convince me, Marlica will take care of you. We provide transportation, everything, hotel, chuchu, just face the case against you. Julul, hindi ako tanga katulad ni Liza. Okay, na nag-iiwan sila ng footprints, ng voice messages sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang pagtatanim ng mga kaso at panggigipit sa taong bayan. Hindi lang ako ginigipit mga palangga. Actually, I'm happy and free here. Pero yung mga tao mismo na sa gobyerno na ngayon, nagtatrabaho ngayon na lahat pinagduduan, pag lasing si Liza, ayon sa ating puting ahas, bangag siya. Si Maria, mukhang puting ahas ni Marlica, o si Pedro, ganon. Gumaganon siya. Anong klaseng demokrasya, anong klaseng gobyerno ang meron sa Pilipinas? Maawa kayo sa susunod na henerasyon. You have to speak up. Demonyo po ang namumuno. Maliwanag. Maliwanag sa sikat ng araw na ako na nasa Amerika ay gumamit sila ng pera ng bayan na kunyari ako ay doon nakatira. My God. Imagine mo, alam na alam niya. Asa ba yung niya sa akin? Teka. May voicemail siya na alam niya na sa Amerika ako. Oh, to, pakita natin to. Signal. O, tignan natin. Iparinig ko sa inyo yung boses. Paano hindi malaman ni Liza na ako ay nasa Amerika dahil nagbigay siya ng mensahe sa akin? Was it in signal? Okay? I hope nandito yung kanyang message sa akin. O, tignan natin palaga kung nandito yung message siya ng huli. O, ito. Yung hello from Baguio. Itong kasyungit-syungitan niya. Paano? Sige nga. Paano hindi malaman ni Liza na ako ay taga-Amerika? Ito ang message sa akin. Hi, Maharlika. How are you? Oh. I got your message. I'm here now in Baguio. Taking a break. I need to take long walks and think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Oh, I don't know when you're leaving. So, ano ibig niya sabihin? Diba? Inimbitan niya ako sa inauguration. Actually, sinend ko yung ticket ko sa kanya, information ng ticket ko, nung umuwi ako sa inauguration. Umuwi ako, gumastos ako sa sarili kong pera, tapos, ayan, ahas pala. Hindi ko nabasa na ito pala gagawin niya sa bayan. At hindi niya rin nabasa na kaya kong gawin ang isiwalat sa mamamayang Pilipino na kung gaano ka-demonyo yung ginayupak na ito. Nakita niyo yung mukha, halos naagnas na doon pa lang. Tingnan mo ngayon, inaaratay na. Ganun kasi ang mga taong sinasamba ay demonyo at pera. Ngayon, mga kababayan, okay? Nag-meeting sila. Ito, may bago tayong nakuhang informasyon. Okay? Ang ginagawa ni Liza Smugs ngayon
ay at ang kanyang gobyernong palubog na. Right? Ang utos ni Liza at mga nasa paligid din niya, protect her against at all costs sa lahat ng mga lumalabas na issue at protektahan si Martin Araneta na ayan, ang tawag dyan sa Bureau of Customs ay prinsipe. Bakit siya tinatawag na prinsipe? Kasi royal family sila, diba? Sinabi ko na sa inyo, ang code name sa pamilya ng babaeng ahas ay Royal Maharlika. Kasi family daw royal family daw sila. Si Martin Araneta, sinabi ko na sa inyo, kasabwat ni Michael Ma dyan sa smuggling sa Bureau of Customs. Ang sabi dyan, mga palangga, okay, pakita natin uli yung picture ha, para lang sa mga bagong nakakilala sa akin. Okay, Michael Ma and yan. Ayan mga palangga, nakita nyo, kaya sabi sa kanilang meeting nakaraang araw, protektahan ang ahas. Nakita niyo po may label. Ayan si Martin Araneta at si Michael Ma. Magkasabwat sila dyan sa kanilang negosyo. Yan. Bago pa yan naupo si Kuting, magkasama na. Ayan si Franz Imperial, yung USEC ni sa Office of the President, si Kuting. Ay, kay Kuting. Kuting, kay Kuting. So, akalain niyo talagang yung impact ng bunganga ni Maharlika ay napakasakit, tagos hanggang buto sa kanila. And I'm happy kasi andyan kayo mga kababayan. So, protektahan daw si Liza at si Martin Araneta at kasama na rin si Michael Ma. Binigyan pa nga ng PSG yan eh. Di ba? Binigyan pa ng guard, security guard. Okay? Ng bodyguard. Imagine nyo, hanggang ngayon, hindi nila itinuloy ang hearing patungkol sa smuggling. At ang ginagawa nila, dahil matunog na patunog ang issue, dahil sa atin, dahil sa inyo, smuggling and drugs. Ang sabi ng mga kasabwat ni Liza dyan, gagawin na lang, sabi niya, hindi pwedeng itigil ang negosyo kahit maingay si Maharlika. Pwede nating gawing quietly. Okay? Kasi, ginagawa na raw nila ito matagal na dahil sinasabi ko nga sa inyo, yung mga kasabwat ni Liza dyan, yung pinangalanan sa Congress, sila Lugin Ang, sila Michael Ma, Aaron Nucom at marami pang iba. Diba? Sa 13 yan sila yata nung pinangalanan dyan sa Congress. Matagal na nilang ginagawa sa customs. Bakit ngayon lang daw sobrang ingay? Ngayon lang tayo nagkaroon ng lakas ng loob na mayroong puting ahas na mag-report sa isang Fair Lady Maharlika para sabihin sa publiko, ganito po katalamak, ganito kasindikato ang gobyerno ni ahas. Ngayon, ipagtuloy-tuloy nila ang smuggling. Bakit daw nag-iingay? Syempre yung bunganga ko, buhay na buhay. Kaya mag-iingay at ang mga palangga ko ay patuloy na nagsispread. Nagsispread ng kabutihang balita. Actually, hindi kabutihang balita totoong balita na hinuhudas niyo ang taong bayan. Ngayon, mga palangga, ang sabi nila, kasi dahil sa inyo, sa social media, na pag-uusapan ng corruption here and there, di ba? Sabi ko sa inyo, corruption here and there, everywhere. And peace order, kumusta naman? Broad daylight, tignan mo yung Wilfredo, yung police na yung kalbo, di ba? I believe, in-interview na naman ito ninyan. Mukhang binayaran na naman. I don't know kung anong pinag-usapan nila. So, binayaran na naman si Tuning. Dagdag mo na naman sa kaso, Tuning. Dali. Submit mo doon sa number 96, Dr. 62. Kaya, kailangan ninyong mag-speak up. Kasi kung papayagan ninyo na ganito ang gobyernong ginagalawan nyo dyan sa Pilipinas, sooner, baka magiging zombie kayong lahat. Bakit ko sinasabing zombie kayo? Maliban sa wala na kayong makain, ang mga anak ninyo, mga kabataan, ay zombie dahil sa kakasip-sip ng kasisingot ng pulburon. Dahil wala nang mailagay sa sikmura. Bibili na lang ng konting pulburon. Magkano ba bentahan ng pulburon? Diba? Para makalimutan ang gutom at problema. So kayong mga OFW na nasa ibang bansa, of course, diba? Gaano kahirap sa inyo na makita ang mga anak ninyong nagiging zombie na at pag-uwi nyo, kalansay na yung mga itsura nila dahil talagang abuso na ang kanilang katawan sa illegal na pulburon. Kasalanan nyo ba yan? Kasalanan ba yan ng mga bata? Yes,
kasi, vulnerable sila. Pero mas kasalanan ng gobyerno dahil mismo ang gobyerno ninyo ay sinasama sa kanilang state visit ang isang nahuli dyan sa Pilipinas last year na si Mark Anthony Sayarot, sinasama mismo nila gamit ang pera ninyo sa kanilang state visit. Remember that person? Oh, bakit nandiyan si Bullet Halos-Los? Siya kasi ang driver during that time na nasa kote si Mark Anthony Sayarot. Huli po yan. Okay? Kasama ni Lisa, kasama ni Kuting, kasama ni Tambaloslos. Di ba? Paano masusolba? Mariresolve ang problema sa droga? Mabawasan man lang. Of course, we cannot zero out. Kung kasama mismo nila ang may pakana, may promotor ng pagtitimpla ng droga para sirain ang buhay ng inyong mga kabataan, ang mga anak ninyo. At hindi lang yun, mamamimayagpag ang kanilang exportation. Remember? Yung grupong yan ay na-intercept ng Australian Federal Police. You Google everything. Lahat ng mga sinasabi ko, nakikita nyo yan. At yung issue ngayon sa rice shortage, yung mga pagpasikat nila na hinuhuli yung, what do you call it? Hinuhuli yung mga hoarders and everything. It's all palabas. Ang ginagawa nila ngayon, ang hinahype ng media, kunyari, mayroong rice shortage, at yung mga high prices, talagang totoo namang may high prices. At sinasabi ng mga defender, ng mga dugyots, okay, ng mga attack dogs sila, even the media, na lahat ng basic commodities tumataas. You know what? Kung anong reason dyan? Hinahype nila yan, hinahighlight nila, sinasaksak nila sa isipan ng Pilipino na ito, nagtataasan ng bigas, may shortage. Para what? Para magkaroon ng importation. And then, gagawa na naman sila ng pera. Remember the SRA number 6 na pinili ni Kuting yung 3 BFF niya. Okay? Palitan natin. Para hindi nakakalimutan mga palangga. Kasi gusto nilang sirain yung momentum natin dito. Reason. Ayan. Ayan ang Sakden Philippines, Edison Lee, and All Asian Trade. Ayan si Tambaloslos, andyan si Kuting, andyan yung mga owners. The reason na talagang pati mga medyang bayaran ay inaalagaan ni Lisa para hindi magulat o mag-report ng mga negative na nangyayari sa loob ng Malacanang. Then with that, pag sinaksak na nila sa isipan ng tao na may rice shortage, may ganito, may ganyan, ma-justify yung importation, then Kuting and Lisa Smugs can select their BFF, their friends. Kasi nga, yung katulad ni Escaler, hawak ko nga yung check binigay sa kanya, binigay niya kay Liza, na halagang 1.2 million. Kaya galit na galit siya sa akin. Kaya nagwawala siya, bakit nalalaman ko? See? Kaya you guys are privileged. Dahil nalalaman nyo to. Itinataya ko na yung buhay ko dito, ang alindog ko dito, para malaman ng buong sabayanan. At ngayon, hindi sila titigil. Gagamit si Lisa ng tao, gamit ang inyong pera ng bayan para magtanim ng mga peking kaso against me. Eh di gawin mo. Kasuhan mo ko, Lisa Araneta Marcos, ng 1 milyong case. Do it. Okay? Huwag mo akong pasagutin. Mag-invento ka na naman ng iba't ibang address. Nakita niyo yung video, sinabi niya, alam niya na nasa Amerika ako. Okay? Alam mo, di ba? Tapos mag-invento ka ng address. Mag-invento ka pa. Damihan nyo na yung kaso. Itudo nyo na. Lahat ng Pilipino, of course, yung mga palangga ko, hindi sasali dyan. Lahat, pakasuhin nyo na against Maharlika. You do it. I challenge you, putang ina. Di ba? Matapang kayo? Hindi kayo matapang. Duwag kayo. Dahil jejemon kayo, ginagamit nyo ang pera, ang kapangyarihan, so inaabuso nyo ang batas. Inaabuso nyo ang taong bayan para i-discredit ang isang Maharlika at para sindakin ang mga vloggers also, except doon sa mga binabayaran ninyo, o yung mga nagko-comment. Kaya pala malakas ang loob ni Anthony Taberna na magsabi sa mga nanonood sa kanya na pag nag-comment, kinikita siya, gusto mo, isama kita sa kaso. Kasi ang gagawin nila, iinbentuhan kayo ng kaso at iinbentuhan kayo ng address. Gusto nyo mangyari sa inyo to, mga palangga, mga kababayan? Gusto nyo mangyari sa inyong mga apo, sa inyong mga anak? Sabi ko nga, may nagme-message sa akin na nangyayari na ngayon to. Miss Maharlika, I think a few days ago, may nagsabi sa akin, yung ginawa po sa inyo ng gobyerno ay ginawa din po sa asawa ko. Tinamnan din po kami ng kaso, Hindi ko pa nabasa yung buo. So sobrang daming information, mga palangga. Ngayon,
Okay? Yung foreign trips ni Kuting, gina-justify nila yung travel here, travel there. Di ba? Gina-justify nila, pero ang totoo, hindi naman nakakatulong sa bayan. Binibitbit ang kabet, binibitbit ang mga kamag-anak, binibitbit ang mga walang diplomatic role, you know that? Nakita nyo yan. Sa New York na, di ba? Pinakita kong picture kanina sa inyo. Sinama si Mel Robles na protektado din niya. Di ba? Remember that? Ang daming expose ko. Remember ng si Mel Robles at si Lisa Smugs magkasabwat din na pinalabas nila ang isang Filipino-Indian na nahulihan ng mga bomba at kung ano-ano mga, you know, high-powered arms at kung ano-ano pa. Naku, supposedly hindi siya available. Pero dahil sa power ng isang ahas, nagkipagtulungan si ahas at saka si Mel Robles ng PCSO para i-release dahil kinonfirm mismo niyan ng, okay, may ebidensya ako dyan na kinonfirm mismo ng mga taga-PNP. Yes, ma'am, Miss Maharlika, tumawag po si Mel Robles at inaarbor nga itong Filipino-Indian. May ebidensya tayo dyan, mga palangga. Pero, you know, nasa tamang panahon lahat. Kaya galit na ngayon si Lisa Smugs. See? Kung gaano ka walang hiya. Actually, ang dami natin topic. DSWD, next time, pag-usapan natin. Okada Manila. Imagine mo, itong buwaka ng inang babaeng ahas na ito, hindi pa makontento sa Bureau of Customs. Pati Okada Manila. Sabi ko nga, sino pa mag-i-invest sa atin? Kung mismo ang babaeng ahas ay nasa meeting, nasa loob ka ng Okada, Lisa. Kaya galit na galit ka sa akin kung saan ako kumukuha ng puting ahas. Well, dahil wala nang tiwala ang mga tao sa inyo, dahil nakikita. Alam mo, yung mga nag-ano sa akin, nagsisend. Sabi ko, dito sa mga puting ahas, dahil iba-ibang tao to eh. Sabi ko, bakit po kayo umaalsa? Parang iniisip ko, kayo ba hindi napagbigyan, na ganito, na ganyan, dadadada. I'm very straightforward person. Ma'am, hindi. Sukang-suka na po kami. Ito po ang ginagawa ni Lisa. Ulitin ko, i-describe ko, Lisa, nandito ka nakaupo. Okay? Sa table, long table sa loob ng Okada. Nabihin mong sinungaling ako dito. Kaya kang galitin. Nandito ka, Lisa, nandito si Altenco, okay? Ano yun? Long table. Okay? Nandito ka, Lisa Smugs Ahas, andito si Altenco, andito si Michelle Lazaro. Nasa harap si Bibot Nolan. Yung isang foreigner, hindi ko alam, hindi ko kilala. Kayo lang ang kilala ko. Nasa gitna ka, nagmi-meeting kayo noong October, di ba? O, alam ko pa date, lumamon ka ng libre. Dahil, ano yun, yung restaurant, Japanese restaurant ang favorite mo. Lumaklak ka ng alak ng bonggang-bongga. Ayon sa BFF mo rin to eh. O, di ba? BFF mo rin ang puting ahas ko. Hindi mo alam, sa dami mong kunyari, BFF. Lumaklak ka ng alak, nagiging bangag ka doon, ang pinag-uusapan doon kung paano ninyo kamkamin ang pera ng Okada Manila. Sabi ko, tangina, tapos magta-travel si Kuting, magta-travel kayo para ilihikayatin ng mga investors. Jutang Genemes, paano magkakaroon ng investors? Kung mismo ang mga investors ay sinasakal ninyo, ginigipit ninyo katulad ni Kazuo, Okada, at iba pang mga negosyante. Ito po ang nakakalungkot sa bayan natin. Malungkot sa part ko kasi ginawa nila akong kasangkapan. Di ba? Pinaniwala nila tayo na ibabangon nila yung Pilipinas. Pero mas masahol itong gobyernong ito. Mas masahol pa sa lahat ng mga dumaang gobyerno. Wala na pong sasahol sa babaeng ito. Dahil sabi ko nga, siya ay vindictive narcissist. Dahil galit na galit siya sa akin. Dahil na-expose siya eh. Gumagamit siya ng tao. Remember, sinabi ko sa inyo, December of last year. Gumamit siya ng tao na ipa-invite daw ako sa Malacanang. Sagot din nila lahat. Isa-surprise ko daw, Julul. Sasurprisehin ko isang ahas, sasurprisehin ko isang sindikato na pwede akong tanggalan ng hasang at sasabihin nila, ano, nagpatiwakal ako sa loob ng Malacanang? Ganon ang gawain nila. Kaya mag-ingat po kayo yung mga nasa gobyerno pa ngayon na pinag-iinitan tayo ni Liza. Speak up, magsama-sama tayo, hindi magwawag itong ginayupak na ito. Kakampi natin ng Diyos, kakampi niya Jejemon at yung pera kakampi nila. Pero mas mananaig po ang boses ng tao at mananaig ang kabutihan. Temporary lang sila yan. Tandaan nyo yan mga palangga. Temporary lang, hindi nila hawak ang gobyerno for again. Labanan din natin ang Smartmatic. You know, the reason why, isa sa mga, may mga nagtatanong pa rin sa akin, sure, mga bago pa lang, may mga nababasa actually, na parang, ano nangyari kay Maharlika?
Bakit siya galit na galit? Akala ko ba magkakampi sila, mag-ano siya, Marcos siya. May mga nababasa pa rin ako, mga, ngayon lang uli nakakanood sa akin. The reason why, sinamahan ko sila, sinamahan ko si Kuting dyan sa electoral protest na isa sa kinagagalit ko. Yung Smartmatic na tanggalin nila, ang sabi ni Kuting dyan at ni Lisa dyan, is mismo si Kuting, na ang Smartmatic ay nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para sa para sa magbenta ng machines, kundi magbenta ng dayaan. Sinabi mo sa bunganga ni Kuting. Kuting. Wala kang isang salitang ginayupa ka. Maliban sa underdesaya ka na wala ka pang bayag. Ano, ngayon, libelous ba yan? That's my feelings towards them. Yan ang nakikita ko lang sa bayag libelous. So, file a case. Come on, 1 million cases file now. Okay? Tapos yan, isa sa galit. Okay? Isa sa galit talagang nainis ako dahil pinaglaban natin ang Smartmatic. Pinagbintangan nyo si Leni Robredo, kasama na ako doon. So, ibig sabihin, now I conclude, di ba, na si Leni ang talagang nanalo. So, gawa-gawa lang ninyo. Grabe yung, yun, ako, talagang during that time, kasi may mga nakikita naman talaga ng mga dayaan. Pero yung kakalimutan ni Kuting, yung sinasabi niya na nandaya si Leni because of Smartmatic. Di ba? Malinaw yan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ko kinabangga ang mga kasinungalingan ng gobyernong yan. Another reason, si Madam Chororot, okay? Tinayuan ko siya. Kumbaga, kinampihan ko siya dahil siya ay inaapi ni Lisa Smugs. Kinampihan niya itong scammer niyang si Taning. May taning ang buhay na pabalik-balik sa London na pinaaral ninyo. Imagine mong ginayupak na Lisa na yan. Dahil nag-aaway si Chororot at saka si Taning sa social media, nag-aaway, parang ganito. Ang ginawa dyan ni Lisa ay binoljak si Chororot. May voice message yan na pinagbabawalan na si Chororot na tirahin si Taning. Hindi niya lang magawa sa akin kasi hindi siya uubra sa akin. Si Lisa Smugs, alam niyang hindi siya uubra sa akin. Yan po ang mga sinimulan sa kababago lang uli nanonood sa akin. Yan po ang simula kung bakit ako naging anti-Araneta Marcos, pambaluslos ako. And I am pro-Filipino. Wala na akong kulay ngayon. Wala nang Marcos loyalist. Bullshit. Whoever you are, dilaw ka man, pink ka man, kung sino ka man dati, as long as you're fighting for the truth for the Filipino people, magkasama tayo. Enough for this people, this has government na ito. Nakita nyo naman, nilaloko kayo. Saan kukuha si Taning ng pera pang aral sa London? Pabalik-balik. Bakit ko alam yan mismo? Alam naman ni Sas yan. Alam ni Chororot yan. Nakapunta siya doon sa bahay nila sa Baguio, sa Benguet. Alam nila lahat yan. Kakabit bahay sila ni Michael Ma. So alam lahat yan. Kaya itong babaeng ito ang punot dulo ng paghihiganti ng kahirapan ninyo. Sabi ko nga, ako, mga kababayan, I'm okay here sa Amerika. Nakakakain ako ng tama. Diba? Nakag-enjoy ako ng buhay ko. Napakalawak ng Amerika. I can travel 50 states. Baka nga sa entire ng buhay ko, hindi ko pa maubos sa travel ito. Tapos pauuwiin niyo ako. Hindi ako nakatira dyan. Nandito ako, ba't niyo ako pauuwiin? Ba't maghahanap si Lisa ng mga taong, babayaran niya to convince me? Bigyan ng accommodation, saksak niyo lahat sa baga niyo yan. Kaya ko magbayad ng plane ticket ko. Kaya ko magbayad ng hotel ko, di ba? Lisa Smugs, binigyan pa kita ng M&M. Di ba nung umuwi ako dyan during campaign, binayaran mo ba pamasahe ko? Hindi. Binigyan mo ako ng 10 piso. Hindi, dahil hindi naman ako nangingi. Kasi ang support ko noon sa inyo ay walang kondisyon. Ang inaasam-asam ko is gumawa kayo ng kabutihan para sa Pilipino. Dahil sukang-suka na kami sa mga nakaraang korupsyon. Ngayon, pinalala nyo. Kung may korupsyon noon, 50%, let's say for example, 30%. Ngayon, 99% ang korupsyon. Pati hindi politiko, nagnanakaw. Pati mga designers, lahat na nakapaligid sa iyo, Lisa, huwag ka ng ina niyong lahat, ay nagiging komisyoner. So ano ang matitira sa Pilipino? Sige nga mga palangga. Imagine niyo itong mga designers sa likod ni Lisa, binubola, inuutulan siya na ang ganda-ganda mo lang, sexy-sexy ka, dadadadadang, ina pa naging sexy ang butod. Okay, pipirmahan na, ipupus ni Yeye Vivas ang mga project.
dyan sa gobyerno, pera-pera na sila. Lahat sila nagpapatayo ng bahay, tapos kayo hirap na hirap sa presyo ng bilihin. Ngayon kung sa ginagawa kong pakikipaglaban sa buong Pilipinas, buong mga Pilipino, dahil naaapektuhan ako dahil sa hindi kayo makabili ng tamang pagkain ninyo at gusto niyong suportahan si Lisa at ang mga designer sa likod niya na nagpapatayo ng bahay, tambaluslos, lahat na bumibili, lahat ng mga tiwali sa gobyerno dahil nagpapagawa na sila ng bahay, katulad din sa PPA. Okay? Si Mel Robles nagpagawa ng bahay, maya-maya pa parang sa loob, kung yan ang gusto niyong buhay, na okay, love na love namin si Kuting, okay, maya-maya may nanalo sa loto, low na winner, din hindi iniimbestigahan yung 433 winners sa loto, lahat, palakpakan niya, wow, ang galing-galing ni Kuting. Ayan, ngayon, si Lisa ang galing-galing, nagpumunta sa Bataan, nagbigay ng 400, bigay ng libreng 230 ba yun? 230 na tinuling bata. You know, nagbigay ng 150 stocks, palakpakan nyo, ang galing-galing, okay, go. Yan ang gusto nyo take na buhay sa Pilipinas, okay. Wala akong magagawa dyan kung ayaw nyo, kung gusto nyo maging lubog kayo sa Pilipinas, then do it. Sabi ko nga sa inyo palangga, dahil dito sa Amerika, dahil may issue dito sa LA. You know, pero hindi naman ganun katulad sa Pilipinas na mismo ang first ahas ay nanggigipit sa mga tao. Not only me, yung mga iba't ibang ahensyang pinagdududahan niya kasi lutang siya eh. Sabog yung utak sa bisyo. So kung sino-sino na lang pinagbibintangan, akala, kawawa naman yung mga taong walang ugnayan sa akin. Gigil na gigil siya ngayon. Gusto nilang manakit. Do you think, kahit alam ko na walang visa at hindi ako nasasakop ng cyber libel law na sinasabi nila palangga, sa sinasabing kasinungalingan ni Lisa, si Lisa lahat ang may author niyan. Do you think aapak ako sa airport? Baka sabi ko, pag-apak ko pa lang, you know, sabi nga ni Madam Pebbles, this way doon, harapin ko na si kamatayan. So, uuwi ako dyan, hindi naman ako nakatira. Ano ako? Show nga, katulad ni Lisa na nag-iiwan ng mga ebidensya? Ako wala akong kailangan iwanan ng ebidensya dahil wala akong ginawang mali sa inyo, mga palangga. Wala akong ninakaw ni piso ninyo. Pabalik-balik man ako sa Pilipinas, wala akong dinorobo sa inyo, mga kababayan. Pero itong gobyernong ito, ninanakaw ang magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, yung mga palangga, mga anak ninyo. Which is so sad. Ako dito secured. You know, yung anak ko, mga kakilala ko dito, mga anak ng Pilipino, they're making what? Yung Junakis kong masipag. Today, kumita ng $450 sa kanyang skills. Ba't kami uuwi? Yung $450, kayang kitain ng anak ko na 21, ano sito? Nabayan ako? No, 22. Okay? Wala akong anak na lalaki. Kaya niyang kitain pag sinulate more than that. You know? Uuwi kami sa Pilipinas para mag-what? Magpaganyan kay Lisa? The opportunity is already here. Bakit niyo ako pauwiin, Lisa? Kasi gigil na gigil kayo dahil kasi ang totoo, sa kabila ng fake news ninyo na aarestuhin, warrant of arrest si Marlica, hindi niyo ako maaaresto. Di ba? Actually, kahit wala po akong warrant of arrest sa Pilipinas, forced arrest ang gagawin nila sa akin. Ang tatanggalan nila ako ng hasang dahil ito na ang nakita natin na evil forces dyan sa sindikatong Malacanang. Their syndicate. Napaka-sindikato mga hinayupak. Sabi ko nga, hindi kayo forever dyan. Pag nagsalita na ang majority, mga kababayan natin, matitikman ninyo ang malupit, okay, malupit na hagupit ng tadhana. Wala kayong awa sa Pilipino, mga hayop kayo. Imagine mo, lagi kang bangag, Lisa. Umiinom ka ng alak. Inumin mo lahat. Uminom kayo 1 drum gabi-gabi para matapos na yan. Di ba? Pa-party here, party there. Ilang milyon ginagamit mo sa party mo, buha ka ng ginans ka, so mamimigay ka 150 stacks of rice lang sa Bataan, tapos sasabihin mo, bongga-bongga na, papalagay nyo sa social media, no? Oh, First Lady Ahas, namigay ng 150 stacks of rice, nag-provide ng 230 tuli, 200 jugs of water, I can provide that kahit hindi ako First Ahas. Magkano lang yan? Magkano water jug? 200 pesos lang siguro. Magkano yung bigas? 150. Kaya nyo yan, mga palangga. Yung mga dollar earner dyan. Nurses there.
Kaya nyo ibigay yan. Ito, buha ka ng inang babaeng tong, yan, dagdag nyo. Galit na galit kasi minumura ko. Alam, sabihin ko, ang ganda-ganda niya. Eh, nakikita ko sa kanya, Jejimon. Di ba? So, kawawa kayo, mga kababayan. Kawawa ang ating mga kapwa-apuan. Buti na lang, ako, okay na ako dito. Ako, actually, you know what? Kapag sinuwerte ako sa buhay ko, gusto ko mag-retire sa Monaco. Ay, isa sa mga bansa na gusto ko, ang lawak ng mundo. Bakit niyo ako pa uuwiin dyan para tigihin? Di pa nga ako nakakapag-Europe. Pupunta muna ako, iikutin ko muna yung mundo. Okay, doon dyan naman ako lumaki sa Pilipinas. Iikutin ko muna yung 200 plus countries if I can. Diba? If I can, hanggat, habang nabubuhay ako, then I'll go back there. You wait for me, okay? Babalik ako dyan. Pero babalik lang ako dyan pag wala na yung mga ahas sa Malacanang. Hanggat nandiyan dyan ang ahas sa Malacanang, hindi ako babalik. Tanggalin nyo sila. People of the Philippines, buhatin nyo palabas. Nakita nyo, nag-party-party tayo dyan. Malakas ang loob nila kasi hawak nila ang gobyerno at above the law sila. Imagine mo sa isang utos lang ni Lisa Smugs kay DICT Ivan Uy to look for, intel firm na ginamit nila during the campaign para taniman ako ng peking address. See that? Gusto nyo ba maranasan yan, mga kababayan? Na kayo, sabi ko nga, napagtripan lang kayo ng kapitbahay din yung taga-Congress o taga-Malacanang. Tatangnan na kayo, magawa na ng address o dito sa number 96, Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. May kapangalan ka dito. Ayan, boom, tatangnan ka ng case. Gusto nyo? You're happy? Ngayon, tuwang-tuwa kayo kahit alam nyo sa isipan ninyo na Maharlika is not living in the Philippines anymore. You all know. Pumunta, yung lugar na yun, may dalawa nakakilala sa akin. Ang sabi nga ng isa doon, paano na siguro si Taberna na doon nakatira si Maharlika? Ay di nasa Amerika yun, nanonood ako doon eh. Doon sa tindahan, nagtanong. Pinapanood ko yan si Bol Jaquera nasa Amerika. Tapos si Lisa Smugs. Si Lisa Smugs, mismo alam niya. Tapos gagamitin mo ang pera ng bayan, hindi ko kayo titigilan. Hanggat hindi kayo hindi kayo nakapagbayad ng mga kasalanan ninyo. Yeah, anong mawawala sa akin? Walang mawawala sa akin. Unless na gagapang kayo para tanggalin ang hasang ko. But ngayon, alam na ng taong bayan. Actually, gumawa na ako ng affidavit. Pero hindi ka magwawagi, Lisa. Hindi magwawagi ang isang butod. Hindi magwawagi ang isang jejemon na katulad mo na punong-puno ng toxicity sa katawan. Hindi ka magwawagi. Sa inyo pera ngayon ng bayan. Sa inyo lahat ng power. Sabi ko nga, walang forever dyan. Sisiguraduhin ko at ng mamamayang Pilipino, mga palangga, nababangon kami at dudurugin kayo at haharapin ninyo ang mga kahayupan ninyo sa taong bayan. Kaya sabi ni Erica Imoto, kawawa ang Pinas. Kawawa talaga, mga palangga. Ano ba ang mapapala ko dito sa pagnangak-ngak ko? Diba? Nakasalalay pa ngayon. Lahat ng pagigipit gusto nilang gawin sa Pilipinas. Hanggang dyan lang kayo. Diba? Hanggang dyan na kayo magtanim ng kaso. Tamnan niyo ako ng kaso sa Amerika. Dali. Mag-utos kayo ng mga tao dyan. Diba? Mag-utos kayo, Lisa, ng mga naging kachorba mo dito sa very New York. Diba? Basura ka lang naman dito sa New York kung maka-arte ka. Puro kayo kasinungalingan sa taong bayan. Nabudol nyo nga kami. Nabudol ako. Kung nakita ko lang to palangga, sabi ko siguro talaga tinadhana ng Diyos. So doon uli sa nagpapakalat, doon sa mga kapapanood lang muli sa akin na nakita niyo yung mga vlog ko. The reason why na naging, it's not really anti eh. Kasi ang anti kasi is like antay ka lang na walang dahilan. Parang galit ka lang yung tao, hindi mo pa alam kung anong ugali, hindi mo pa, like sa mga party, di ba, may punta ka ng party, yung parang hilat sa palang ng itsura ng tao, galit ka na kahit walang ginagawa sa yung bali. No. Ako nakasama ko sila. Party, dinner, nakasama ko sila. Habang naglalaklak sila ng alak, nakasama ko sila. So, at yung ginagawa nila, nakita ko, narinig ko, lahat naman kasinungaling. That's why naging ganito ako. Hindi dahil ako daw ay nabigyan ng posisyon ng ambassador. Paano nga ako bibigyan ng posisyon? Hindi ako nag-apply at Amerikana ako. American citizen, hindi ba marihirap arukin?
Hindi naman ako katulad ni Paul Soriano na isang natural-born citizen in-appoint. Diba? Diyan sa, what do you call it? Presidential Advisor on Communications. O, kumusta na ngayon yan? Totally ligwak na. Yan pa, panibagong kasinungalingan. Isinisekreto ng gobyernong ito na si Paul Soriano ay ligwak na. Wala na. Isinisekreto nila sa inyo. Ibig sabihin itong ginayupak na gobyernong ito, itinatago nila ang lahat. Bakit hindi sila gumawa ng announcement na si Paul Soriano ay totaling wala na dahil nga na kumikickback sa mga projects? Eh pare-pareho lang kayo. Ibalik niyo si Paul. Uting ibalik mo, nahuli mo siya na talaga namang kumikickback. Di ba? Eh pare-pareho lang naman kayo, di ba? Huwag yun ang tanggalin, ibalik yun na si Paul. Kasi paraning na paraning ngayon si lokang-loka si Tony Gonzaga, baka magka-postpartum, yan. What do you call it? Depression. O, ibalik yun na. Total pare-pareho naman kayo mga buwaka ng ina nyo, di ba? Nababalisa ngayon si Tony G. Dahil sa ginawa nyo kay Paul Soriano. Dahil niligwak niyo siya. Dahil siya ay nalaman ninyo na siya ang nalaman ng taong bayan na sa likod lahat ng mga anomalya. We give the world our best. Tourism, ayan, katulad ni si Frasco. Bakit si Frasco, bakit si Frasco nandiyan pa rin? Si Paul na wala na, ibalik nyo. Wala naman pagkakaiba sa inyo. Lahat kayo, mga ngamgam, lahat kayo, kawatan, mga buwakan ng Genemis. No? Tapos galit kayo sa akin na murahin niyo ako. Tapos sabi ng dati kong friend, na si Abel Bacudio, ayan, sila Poy Quiñones, hindi ko yung kaibigan, si Leiva, ayan, nag-uusap kayo, mga commissioner kayong lahat. Evil ako? Dahil binubuking ko kayo. Puta kayo, nabaliktad na ba mundo ngayon, mga kababayan? Dahil binubuking ko yung pangangamkam ninyo, pangangomisyon ninyo lahat, mga inayupa kayo, kasabwat kayo, kumbaga part kayo ng paglubog ng Pilipinas dahil inuuto nyo si Liza Smugs. Uto-uto yan eh. Sabihin mo lang kasing sexy niya si Kardashian, bibigyan na kayo ng ng generous allowance. But I don't do that. Hindi ko kailangan ng generous allowance. Tapos sasabihin nila, evil daw si Maharlika. Sino ang evil? Yung walang ninanakaw na kahit piso sa bayan, ito mga buwaka ng inang to na inuubos ng pera ng bayan. Yan na ba ang definition ng evil, mga palangga? Kayo ang evil. Kayo ang kasalut-salutan sa mundong ito. Sabi ni Chat Baker, worried si Tony kasi siguro hindi pa tapos ang pinapagawa niya bahay dyan sa McKinley Drive. Exactly. Pero meron na siguro yan. Marami na nakamkam yan, mga palangga. Imagine mo from, let's say, project, example, kunyari, 500 million. Okay, let's say, 500 million. Nung nandiyan si Paul Soriano, ang mga eksena talagang malakihan. Di ba? Ayon sa ating puting ahas, 40% ang kanilang komisyon. Ano mapupunta sa bayan? Ano ang mapupunta sa Pilipinas? Tapos yung gagawa ng project, komisyon din, another 40%, matitira sa bayan, 20%. Imagine mo kung 100 million ang project, let's say for example, 80% ang mawawala, 20 na lang, 20 million na lang ang matitira. So kaya hayop-hayop na lang, substandard na lang yung mga ipapagawa nilang, what do you call it? Mga infrastructures. Ay. Sabi ni Lynn Viz, tuwang-tuwa ako sa mga friend mo now. Iba na sila. Thanks. O, iba na. Mga jeje mo na sila palangga. Lord, save the Philippines. O, yan. Marami talagang nabudol. Anyway, mga palangga, this is Sir Lola Maharlika. Tutuloy natin tong laban na to. Sisimulan, hindi po matatahimik si Maharlika. Actually, sabi nung sa meeting nila kahapon, bakit ba wala sa inyong, sabi daw ni Liza Smugs, bakit ba wala sa inyong nakakapag-areglo dyan kay Maharlika? Eh, subukan mo ako i-message. May direct access ka naman sa akin. Message mo ako. Mag-areglohan tayo. Sasabihin ko sa'yo ang ang kondisyon. Message mo ako, Liza. Huwag ka na mag-utos. May message ka nga sa akin diretso during the campaign. Right? Diretso mo na sa akin. Sabihin ko sa'yo yung kondisyon. Number 1 na kondisyon ko sa'yo, lumabas ka sa Malacanang. Yun ang areglo ko, lumabas ka. O, yan. Bitbitin mo si Kuting. Tapos ang areglohan natin. Anyway, sa mga Pilipino, sa ating mga palangga, kailangan nyo maging matapang. Dahil sinisikil na po ang ating karapatan. Yun ang mangyayari yung ginagawa nila sa akin. It's just so happen. God
Diba? God's intervention, darating ang panahon na matatapos sila. At talagang God's willing na makita ninyo, mas marami kayo, na mas buksan ang inyong mga puso, mga isipan, na, hayop at sindikato itong gobyerno na to. At sabi ko nga, pinahintulutan din ng tadhana ng Diyos na si Maharlika, ang isang batang Maharlika, na since bata siya ay nakikipaglaban sa mga naaapi. Alam niyo na story ako yung nakakapalo sa akin. Di ba? May na bago ako magpaalam. Pag may inaapi, kahit sa jeep, sa bus, kahit hindi akong kaaway, pinagtatanggol ko, ganyan ako nung bata. May nag-aaway, kunyari, inapi yung isa, maliit yung isa, minumura, na binubuli na wala naman, inaapi-api, to the rescue ang lola ninyo, kahit hindi kita kalala. Siguro talagang nasa DNA ko na to, hindi ko maiwala to eh. At saka sabi ko nga, tinadhana ng Diyos na Maharlika, one day pumunta ka sa Amerika dahil ikaw ang gagamitin ng taong bayan para boldjakin ang mga ginayupak na sindikato. Again, life is so beautiful, palangga. Sana kung kayo ay nakakabili ng bigas. Pero sa gobyernong ito, pinapataas lahat ng mga presyo. Pinapalabas na may inflation. Lahat ay ginagamit ng inflation, which is meron, para makapag-import sila. At bawat import na mga selected importers ni Kuting, even without the proper documentation, kumakamkam sila ng million-billion. Million billion pa. So this is your fair lady Maharlika. Samahan niyo po ako. Kailangan ko kayo, lalo na ngayon. Kailangan nating magsama-sama. Bye.